Yan, kumukulo na. Tingnan natin kung mag-automatic siya. Inilagay ko muna siya sa mababa. Yan, nag-automatic na siya. Nandito naman tayo para sa panibagong video. Ipakikita ko sa inyo kung paano mag-repair ng anong tawag nito? Kettle electric na lang. Kettle electric. Yan o. Ipakikita ko sa inyo kung paano ayusin to. Kasi ayaw nang uminit yung tubig. Ito yung pinagpapatungan niya para gumana. Ayan. Pagkikita ko sa inyo kung bakit ayaw gumana to. Ayan. Dapat yan nakasindi to. Kahit pilitin mo yan, ayaw magsumindi. Ayan o. Ibig sabihin, sira na ito. Ayaw uminit. Ang unang gagawin natin to, i-check natin to kung anong problema nito. Ang unahin natin ito, kung pinagpapatungan, baka mamaya sira na yung contact niya sa loob. Baka putol na yung wire. Check muna natin yung wire. Ang gagawin natin is step by step sa pag-check kung bakit ayaw uminit itong electric kettle. Parang hindi ito electric kettle. Parang multi-purpose cooker ata to. Bahala na kung anong tawag dyan. O, yung nakakaalam dyan, mag-comment na lang kayo doon sa comment section. Kukuha lang ko ng multi-tester para ma-check natin kung okay yung wire nito. Baka maya putol lang yung wire. Ito kasi komplikado pag binuksan. Huwag muna natin itong bubuksan. Mag-uumpisa muna tayo sa labas. Sa pag-check, gagamit lang tayo ng multimeter. Ayan. Ilagay natin ito sa continuity para mabilis yung reaction niya. Kasi pag nyo nilipat, nag-iisip pa siya kung saan pupunta. Tinitingnan niya pa. Automatic siya. Kaya lang, mas gusto ko yung direkta na para mabilis. Yan. Yan, dapat yan. Walang tunog yan. Dapat yan. Meron ditong terminal sa loob. Nakikita niyo dyan. Yung kabila. Ayan. Buo yung wire. Yung kabilang linya. Dapat tumunog to. Kasi yung sa kabila tumunog din. Ayan. Buo yung linya. Ulitin natin. Hinila ko lang ng kaunti. Baka umurong na siya. Bubuksan talaga natin yung loob. Ayaw. Wala talagang kontak. Tabi muna natin to. Dito. Yan. Tapos bubuksan lang natin tong likod. May mga tornilyo sa likod. Ayan. May tubig pa. Nasa natin. Ang problema, kinalawang na. Yan, kinalawang na.
Subukan natin itong special tools natin. Yan. Hindi rin pala ito umuobra. Yung problema pag ginalawang na. Ayaw na. Hindi rin pala ito effective. Ayaw ko na bang patanggal. Pulsa na lang natin to. Yun ang paraan dyan. Ito rin, hindi rin matanggal. Kumpitan. Talagang hindi siya nagpatanggal. Nasira na ito. Kinalawang na. Hindi nagpatinag yung tornilyo. Yung knob na hindi na matanggal. Gagawin natin. Dahil sa ayaw na magpatanggal tong knob. Kinalahawang na kasi siya. Tanggal din. Sobrang kapit. Kapit to ko. Yan ang mahirap pag nag-repair, pag lumang-luma na. Mahirap tanggalin. Meron pala tayong gamit, pinahirapan natin yung sarili natin. Ayan. Ang problema yung dito, sira na. Yung terminal dito nasira na. Dito. Tanggalin natin to. Maganda sana to, ganito stainless, hindi kinakalawang. Yan mahirap sa mga manufacturer. Dapat stainless para hindi kinakalawang. Ang nilalagay nilang mga tornilyo, kinakalawang. Bakit kaya ang nilalagay nila yung kinakalawang? Papalitan ko ng stainless yan. Titingnan natin kung anong magagawa natin dito.
Nasira na yung tornilyohan dito. Yan. Maghanap pala ako ng tornilyong mas maganda. Nakatanggal na yung mga pa natin. Hindi ko nga, ito, mga pangtukod. Tugin mo natin dyan yan. Natunaw na yung plastic. Pwede siguro yung palitan ng tornilyong maliit. Kinalawang na, oh. Kaya maghahanap tayo ng tornilyo na pwedeng iligay natin dito. Tornilyong mahaba. Yan, oh. Ito yun, oh, tornilyo. Maayos din natin yan. Ito kinalawang, no? Ayan, mabuti may nakita ako, maliit. Ayan, pwede yan dito. Ayan, maayos natin yung ating ano ba to? Electric kettle ba to? So, yung nakakaalam, mag-comment sa comment section kung anong tawag dito sa ginagawa natin. Dalang ang problema, wala tayong pangbutas dyan. Mag-i-improvise tayo. Pinakalang may screw natin dyan yan. Oo, bra. Yan, maayos natin to. Linisin na natin to. Natunaw. Wala tayong lihang pinong-pino. Hindi ako nililinis ko yung terminal. Kabila malinis din to para sigurado na. Magkakaroon ng contact yan. Sasaulin na natin dito yan. Kaya mabuti meron ako nakuha ang tornilyo. Ganyan lang, para-paraan lang sa pag-aayos.
Itong ganito, kasing laki naman siya. O, kinalawang na, kaya palitan natin. Yan, tibay na. Yan, gagana na uli ito. Ang problema yung mga tornilyo dito. Kailangan matanggal natin to. Ay, salamat na ikot natin. Sauli na natin. Hirap tanggalin. Yan, mayroon na. Gagana na yan. Yan, dapat yan may continuity. Dapat yan. Mayroong tong continuity. Tapos dito. Para gumana siya. Yan, gagana na to. Yan. Huwag kakalimutan yung pangtulak. Kapag hindi mo ito binalik, hindi yung gagana. Tuloy-tuloy ang init yan. Ayan. Yan. Sa pagtitesting nito, ganito lang. Ito kasi yung line 1, line 2. Ang pagtitest niya para malaman natin kung buo yung switch, ititest natin siya. Yan, gumagana. Yun yung line 1. Tapos yung dito sa loob, yun yung line 2. Dapat walang tunog yan. Yan, okay na yan. Siguradong gagana na yan. Patayin mo natin to. Para tipid sa battery. Yan, sasaulin na natin. Hindi maganda yung ginagamit nilang tornilyo. Hindi stainless. Dapat lang lahat stainless. Para hindi na kinakalawang. Yung heater niya matibay. Hindi natin mahigpit dyan. Yan, mayroon pala ako nito. Tatahirap pa ako. Maganda sana dito yung mga box springs. 6. Sauli natin to. Sira na yung insulation. Malayo naman sa bakal. Yan. Tapos ito. Dito na to. Medyo lumuwag na. Dito na yan. Dito na yan naka. Dito
Ayan. Ito yung common. Testing natin ulit. Dapat yan magkaroon ng continuity. Wala. Dapat yan mayroon. Common. Dapat itong isang linya nakakonect dito. Tama naman. Tama naman. Ito. Dapat yan dito siya. Mali na tayo. Kasi series yan. Naka-series siya. Yung sa header na kasi siya. 7 amps. Dito. Na. Naka-series kasi siya. Pag ganyan. Okay na ito. Ito kasi ito yung header niya. 75 ohms. $57 ohms. 58 ohms. 58 ohms. Ang mangyayari kasi nito, ito yan. Ito yung common. Pumunta dito yan. Tapos, ikot siya doon. Punta dito. Ayan. Ayan.
Yan. Dito naman. Okay na. Okay na. Solder na natin. Ay, nako. Kailangan natin ng tornilyo. Mga ganitong tornilyo, dalawa. Dalawang tornilyo. Kasing laki nito. Sana stainless. Sana nga stainless ito. Yan. Lumusot pa. Kailangan malaki ang ulo. Hindi tayo nagtagal sa ating ginawa. natin kung lulusot ito doon sa pan. Mahaba-haba yan. Yan, oh. Lang. Dito. Testing na natin, testing natin. Lagyan lang tayo ng tubig. Testing natin. Ayan.
Diyan na lang. Yan, nawala yung pilot light. Pag-off din siya. Yan. Yan, oh, okay na. Yan. Tingnan natin kung kukulo siya. Yan, kumukulo na. Tingnan natin kung mag-automatic siya. Inilagay ko muna siya sa mababa. Gagawin lang natin, i-check natin kung mag-automatic siya. Yan. Hindi ko lang alam kung kayang pick upin ng camera yung pilot light niya. Yan, kumukulo na siya. Yan, nag-automatic na siya. Yan, okay na. Okay na yung inayos natin na multi-cocker. Sa palagay ko, multi-cocker siguro ito. Hindi naman ito kettle. Kasi yung kettle, painitan ng ng pagkakape. Pero yung function niya parehas lang naman. Yan. Hanggang dito na lang ang ating video. Magkita-kita lang tayo sa susunod na video. Inihiling ko na ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta po ninyo sa ating YouTube channel. Yan. Patuloy po kayong mag-aabang sa mga video na i-upload ko sapagkat ito ay malaking tulong din ito sa inyo. Kita ninyo kung paano ko ni-repair itong isang appliances. Hindi na ninyo itatapon yung ganito. Ang gagawin nyo, kayo na lang magre-repair. Basta sundan lang ninyo yung aking ginawa sa pagre-repair dito. Ayan. Kaya lang, medyo delikado nga lang. Kinakailangan, kung magre-repair kayo, dapat mayroon kayong kaalaman tungkol sa electrical. Huwag po kayong mag-alala, tuturuan ko kayo na patungkol sa electrical para maging safe kayo sa pagre-repair sa mga ganito. Kaya huwag kayong magsawa sa patuloy na pagsusuporta sa ating YouTube channel na Brother Yuntech. Yan, bye-bye uli. Bye-bye.